Jubilito TV Official. So ayun. Hey, what's up mga kabagis, Jubilito TV Official po, at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap mga kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po may galab shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Roel of Malalag, Rachel Morales, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, Kalingap Partners. Ayan po, may galab shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga, no, mga kalingap at kabagis, no, for today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa naging recent video upload ni Roel of Malalag regarding nga po dito sa kondisyon ni Nanay Emma. To give you a brief context, mga kalingap, mga kabagis, mga kalangga nation natin, sa mga bago pa lang sa ating channel, si Nanay Emma at si Tatay Romulo po ay isa sa mga beneficiaries po ni Roel of Malalag, no. Katagalan na rin po, no. More than 6 months kung di po ako nagkakamali. Natulungan, napabahayan, nabigyan ng konting pangkabuhayan ng programa ng Kalingap at ni Roel of Malalag. At unfortunately po, mga kalingap, mga kabagis, mga kalangga nation natin, itong nakaraang 4 na buwan, dahil nga po sa struggle, sa karamdaman po ni Tatay Romulo, ay binawian po ito ng buhay nang hindi man lang po nasisilayan yung bagong pabahay na pinagawa po ni Roel of Malalag at ng Team Kalingap. So, noon pa man, mga kalingap, mga kalangga nation natin, ay pansin na ni Roel ang kondisyon din po ni Nanay Emma na medyo bumubukol po ang kanyang leeg. So, meron po siyang karamdaman sa thyroid na kung saan ay halos karamihan po sa kababaihan po nangyayari ito, no? Parang iodine deficiency, ika nga. Di lang po ako sure kung ito po ay hereditary, dahil po base po sa kwento ni Nanay Emma ay sa kanilang mga kamag-anak ay meron din po. So ito na nga, mga kalangga nation natin at mga kalingap, nitong nakaraan ay kinontak itong si Roel of Malalag dahil nga daw po nahihirapang huminga itong si Nanay Emma dahil nga po sa kanyang kondisyon. At nang makita po ni Roel of Malalag ito pong kalagayan ni Nanay Emma, ay talaga nga naman pong lumaki na ng lumaki yung kanyang leeg, na kung saan ay hindi po nagdalawang isip si Roel of Malalag na ipa-check up po at malaman na po talaga ang totoong kondisyon ng kanyang kalusugan. At dito po ay magugulat po kayo sa naging desisyon ni Nanay Emma regarding nga po sa plano or dun po sa tawag nito, recommendation ng doktor sa kanya, sa kanyang kalagayan. So ito po, mga kalangga, mga kalingap nation natin, sabay-sabay po nating panoorin at bigyan po ng reaction videos. Narito po yan. Apo. Naman yung check-up ni Nanay Emma po. Apo. Ang kailangan daw operasyon, wala pong gamot sa pampaliit sa kanya. Yung binigay lang po na gamot sa kanya, sir, ano lang, para matanggal yung kirot at sakit, para makatulog ng maayos. So, kung tutuusin, no, mga kalingap, mga kalangga nation natin, yung kondisyon ni Nanay Emma ay kumbaga later stage na to. Malala na kung sa malala, no? At ang tanging solusyon na lamang po ay kailangan pong operahan ng kanyang leeg. Dahil nga po, base po dito sa sinabi, ay tanging pain reliever na lamang po ang nireseta ng doktor. At wala daw pong gamot na makapagpapaliit nitong bukol na ito sa kanyang leeg. So, pagpatuloy po natin. Yung pang-operasyon no, 100,000 ayaw po. Ay, grabe. Biruin nyo yun, sinugundahan agad ni Nanay Emma
ito pong sinabi po na ayaw niya pong magpa-opera. Not necessarily ayaw niya magpa-opera dahil po malaki ang gastusan, pero may iba pa po siyang mga rason, mga kalingap, mga kalangganation natin, na ikagagulat din po ng mga netizens. At ito po, pakinggan po natin siya. Ayaw ba niya iyan? Ayaw po niya magpa-opera Ayaw mo, nanay? Pilitin po ayaw niya, sir. Ayaw po. Di ako na lang ang mag-ano sa gamot mo mamaya para Ako nga po, opera. ano, Nasa edad naman ako, anong naman ako? itago mo na to. Ako na lang masasabi sa'yo pag inom mo mamaya. Bayain na yan. Nanay, ano po nararamdaman niyo po na sinabihan po na kailangan po ng operahan? Opera daw. 100,000. Saan tayo? Ayaw niya magpa-opera, sir. Kahit may Kahit pera ako rin may ako. pera, hindi ako mapa-opera. Biruin niyo po, sabi niya kahit ako ay may pera, hindi daw po siya magpapa-opera. Bakit po, nanay? Ano pong paniniwala Kasi- niyo po? Ano pong na-experience? May edad na ako, matanda na, di siyempre. Yung lalamunan baga natin, hindi man natin alam na ano din baga yan sa katandaan. Mabuti kung bata pa ako, kaya ko pa. Hayaan na lang yan. Nanay, baka mas lalo. Kaso nga po ang problema dito, Nanay Emma, kung papabayaan po natin at hindi gagawa ng operasyon, ay pabalik-balik lamang po yung magiging sintomas niyan. Yung maaga nyo pong na-complain na nahihirapan kayong huminga, ay magiging paulit-ulit lamang po yan. Mawawala nga po ang sakit, pero yung pabalik-balik na paghirap sa paghinga po ay hindi po mawawala. So, alam ko po may sarili po kayong justification kung bakit ayaw po ninyong magpa-opera, pero kung yun po siguro yung solusyon para po lalong guminhawa po ang inyong buhay at ang inyong kalusugan, at kung meron naman pong mga butihing puso na tutulong po sa inyong operasyon, ay bakit po ikuha nyo yun, isasantabi nyo po yung pagkakataon na yun. Kung tutuusin, kung ako pong tatanungin ninyo, ay hindi pa naman po kayo ganun katandaan para po sumailalim sa ganitong klase ng operasyon. Pero bakit po parang sarado po ang inyong isipan sa mga option na pwede po namang readily available para po mawala po yung bukol na yan sa inyong leeg? Gabayan ko na lang po siya kung anong Kung ano maitutulong, na lang, kung ano na anong lang. mayahaplos ko pa dyan. Maski ano na lang nagamot na yung pang sinasabi dun sa Subukan kaya natin ipilan siya nung barley. Santi barley. Ayang Opo. barley. Opo. Sige po. At yun na Ayan lang ang dito. iinumin niya pala. Meron kayo yan dito sa sentro, kuya? O sa mga drugstore po siguro. Drugstore? Baka mayroon po. Barley. Mercury? So, ang option ngayon is non-therapeutic na way ng paggagamot. Yung nga po yung Santi Barley na nirecommend po, na ganun pa rin po, 50-50 pa rin po ang chance kung makukuha po ito sa herbal or sa food supplement na gagawin po nilang option. So sa tingin ko po, kung mapapaliit po ng Santi Barley ito pong leeg or yung bukol sa leeg ni Nanay Emma, ay matatawag po siguro natin yung himala. Mga kalingap, mga kalangganation natin, no? Oo. Mabili Yeah, na yeah. lang po. At yun ay ikakapin mo ate Sige daw, araw-araw. Kasi yan naman yung ano, yung Para lumiit po sa kasi ang doktor talaga, opera talaga ang Oo. ano nun, sir. pero talaga ang kailangan. Paulit-ulit pong sinasabi ni Nanay Emma, no? Pera talaga ang kailangan. Ito po ang isa sa mga nakakalungkot na realidad sa bansang Pilipinas, no? Mga kalingap at kabagis, no? Yung pong access sa ating medical system, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating nasa laylayan po ng kahirapan, na kung saan ay pag ikaw po ay nagkaroon ng medyo malubhang karamdaman, ay talagang masasabi po nating gastos is real pag tayo po ay nagpa-ospital at bumili ng gamot.
Ikumpara po natin yan sa mga ibang bansa. Katulad na lamang po dito sa lugar na kung saan ako po ay namamasukan ngayon or nag-i-stay dito po sa United Arab Emirates, na kung saan ang priority po ng gobyerno, kahit ikaw po ay hindi nila citizens, basta ikaw po ay residents, ay entitled ka po sa medical care at may insurance po yan na sasagot ng expenses mo pag ikaw ay mag-undergo ng operation or medication. Pero pag sa bansang Pilipinas, pag ikaw po ay isang pobre, ay parang ang mangyayari na lamang po dito ay parang hihintay mo na lamang po, no, na lumala ang iyong karamdaman hanggang sa dumating sa puntong kukunin ka na ni Lord. Yun po yung nakakalungkot na realidad, dahil po although meron po tayong PhilHealth sa Pilipinas, pero hindi naman po lahat ay nakaka-avail nito. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap na hindi po nakarehistro sa PhilHealth. At yung premium na binabayaran is mataas din po. Or medyo may kalakihan din po, no? At kung yan po ay isasama po natin sa ating expenses sa buwanan, sa isang buwan, ay malaking kabawasan din po yan sa mga minimum wage earner na kababayan po natin. Real talk lang po ito, no, mga kalingap, mga kalangga nation natin, no. Yan po ang medical care system sa bansang Pilipinas, na malayong malayo po sa mga ibang bansang katabi or kapitbahay po ng bansang Pilipinas. Let's say sa Singapore, sa Hong Kong, sa Taiwan. Hindi po ako nagkakamali, no? Magaganda po ang kanilang medical care system po dyan. Papatuloy po natin. Pero yung kapatid ko, malaki pa dito sa Pilipinas. Tapos, inoperahan. Wala na. Hindi ko siya. Hindi siya inoperahan. Yung mga baga lamang ng dagat. O, namang dagat lang, mga Yun ang seafoods lang. kinakain niya kasi nandun siya sa kulo. Kaya alam niya. Kasi mga seafoods po, mga kalingap, mga kalangga nation natin, ay mayaman sa iodine, which is hindi man napaliit yung siguro yung bukol ng kanyang kapatid ay napoprolong po at nababawasan, ika nga, yung paglala ng kanyang karamdaman. Ito na siguro yun na yung parang pinaka long term solution, dahil hindi naman po siguro nagpa-check up, hindi naman po nagpagamot hanggang sa dumating na sa punto na yung karamdaman po ang mismong kumuha na rin po ng kanyang buhay. Kung alin ang tama doon sa sakit. Lahat kaming magkakapatid. Wala yan. Doon yun sa ano, Asa yan? binibilan ni Kuya Box na ano. Yun ang alam ko Chinese lang drugstore. na makaano yan dyan sa Lahat kaming Siya magkakapatid. dati, Mayroon yan ay. Malapit sa Sentro Mall. Pero ate, pag nabilan ka nun ha, iinumin pati yung gamot mo na Oo. yan ha. Huwag mo pabayaan yung sarili mo. So, kasi kailangan po ni nanay ng operasyon, mga kalingap, no? So, saan nga daw po pwede sa kanya sir. kanya din? Opo, pero ayaw po niya. Ayaw ko. Kaya ito na lang magawa natin sir, yung mga gamot na Gamot inumin na lang. para lumilip. Pero nanay, kung kinakailangan talaga, Ayaw ko. ayaw mo po? Baka hindi Tama. kayanin ang operasyon at hindi natagal ang buhay po mga ganyan. Kasi mayroon din ako sa puso. May sakit po sa puso. High blood po kayo? High blood pa ako. Hindi kakayanin sir. Hindi ko kaya yan. Grabe yung tanging natin nanay, magagawa po yung Gamot-gamot gamot na tapos dasal na lang po nanay. Sige, gabayan ko siya kahit pa Oo. paano po nandun ako para sa kanya. Ang laki na po mga kalingap. So yun, no, mga kalingap at kabagis, no? Isa pang nakakalungkot na konsepto ng mga ibang kababayan po nating Pilipino ay yung tipo bang sumusuko na sila pero hindi pa nasusubukan yung mga bagay-bagay. Kumbaga sinasarado na po nila yung pintuan sa mga option na pwede pong gawin dahil po sa paniniwalang katulad nga po ng sinabi, may edad na,
hindi nakakayanin, may ibang karamdaman. Sa tingin ko po, no, mga kalingap, mga Kalangga Nation natin, tayo po ay nasa 21st century na. Yung advancement po sa medicine ay malayo na po ang narating kumpara po nung kapanahunan, mga 1980s, 90s, na kung saan ay marami na pong option or iba't ibang klase ng gamutan na pwede pong magpagaling dito po sa karamdaman ni Nanay Emma. Unfortunately, may mga mangilan-ngilan pa rin po tayong mga kababayan na sarado po ang pag-iisip sa ganitong klase ng gamutan. Ika nga na minsan sabi nga nila ay ipagdasal na lamang po na gumaling dahil sabi nga po hindi nakakayanin ang katawan dahil may edad na. Nag-aaralan naman po ng mga doktor yan kung ano po ang mga pwedeng gawin, ano ang mga pwedeng option na pwede po kay Nanay Emma. And I do hope na wag pong maging sarado ang isipan ni Nanay Emma sa option na operasyon, dahil sa tingin ko po bata pa siya at kakayanin niya pa yung operasyon at yung medication kung matutuloy po yan. At sa tingin ko po marami pong kalingap netizens at supporters ni Dodong Roel na ready pong tumulong para po sa inyong operasyon. Marami pong willing tumulong, pero minsan po may mga tao talagang siguro po sa kwan na rin, nahihiya na rin po siguro si Nanay Emma dahil po sa dami ng naitulong ni Roel of Malalag sa kanyang pamilya, simula sa pabahay, sa negosyo, sa pagpapagamot, sa kanyang asawa. Ay pinagsama-sama na po siguro yun, kaya parang nahihiya na siya. Pero ang ganang sa akin lamang po, no, mga kalingap, mga Kalangga Nation natin, nandiyan na yung tulong at inaabot na lang. Kaya ano pang hinihintay natin, no? Huwag na po tayo magdalawang isip at tanggapin kung ano man yung mga biyayang dumarating sa atin sa araw-araw. Yun lang po masasabi ko dito, mga kalingap, mga kabagis, mga Kalangga Nation natin, sa kondisyon at sa desisyon po ni Nanay Emma na ayaw pong pooperahan yung bukol sa kanyang leeg. Kayo, mga kalingap, mga kabagis, mga Kalangga Nation natin, ano po ang maipapayo ninyo kay Nanay Emma sa kanyang karamdaman? Lagay nyo po sa ating comment section, mga kalingap, mga kabagis, mga Kalangga Nation. So yun na, mga kalingap at kabagis, na muli, maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. Ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. Muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Roel of Malalag, Rachel Morales, suportahan po natin, no, ang kanilang mga YouTube channel. Subscribe po natin sila para po yung mga revenue yung kanilang kikitain ay maibalik din naman po nila sa mga kababayan po nating nasa laylayan po ng kahirapan. At ganoon din po, baka may hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Jubilito TV Official. Subscribe nyo na po, mga kalingap, mga kabagis, mga Kalangga Nation. Follow and like na rin po ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay, na may red banner pong Jubilito TV Official. So hanggang dito na, mga kalingap, mga kabagis, mga Kalangga Nation. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Cause, and at the same time po, proud member po ng Karepa Year 2024. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!